Kapag naririnig mo ang salitang Moro, ano ang pumapasok sa isip mo? Mindanao? Muslim? O mga balita na napapanood sa TV? Paano kung sabihin kong mas malalim pa rito ang tunay na kwento? Kami ang Country! Tara, samahan niyo kaming kilalanin ang pinakamayaman at pinakamatatag na kultura ng Pilipinas. Alam niyo ba, ang mga Moro ay binubuo ng iba't ibang grupong Muslim sa Mindanao, Sulu, at Tawi-Tawi, kabilang ang Maranao, Maguindanao, Tausug, Sama, Yakan at Lipa. Sa loob ng daan-daang taon, napanatili nila ang kanilang pananampalataya, tradisyon, at pagkakakilanlan sa kabila ng maraming pagsubok. Sa pinakamalagang bahagi ng kulturang Moro ay ang kanilang pananampalatayang Islam. Malaki ang impluwensya nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, mula sa pananamit, pagkain, pagdarasal, hanggang sa pagdiriwang. Kilala sila sa kanilang makukulay na kasuotan, masasarap na halal na pagkain, kaangahangang paghahabi at tradisyon ng musika gamit ang kulintang. Bukod dito, meron din silang mga tradisyon tulad ng kanduli, isang salasalo bilang pasasalamat sa ala at pagbahagi ng biyaya sa komunidad. Di lamang ito simpleng kultura, isa ito ang simbolo ng kanilang pagkakaisa, magalang at matibay na pananampalataya. Hi! So dito tayo ngayon sa Barangay Talisayan, Aninian, Tiki. So ngayon, mag-i-interview tayo ng mga taong nakasalamuha o may kilalang mga Moro. So kasama natin ngayon ay sina Lawrence, Shello, Jandy, Jay Floyd at saka Yuhan. So tara, let's go! Kasama natin si Rachel, yung taga-video. Nagtanong-tanong kami sa mga tao na nasa labas sakaling may alam sila kung sino na ang nakapunta na ng Mindanao at nakasalamuha ng mga Moro. At dito, nahanap na namin ang lalaking tinutukoy na nakapunta na raw ng Mindanao. Siya ay si Ernesto Comeda. Pinapasok niya kami sa kanyang tahanan at pumayag naman interviewin tungkol sa mga Moro. Ngayon, kuhan ng uban, kuhan, kanang naba ko sa dagat ka, kuhan, nagat niya, service sila sa mga isda, sa masligan, sila yung pipadi sa mga isda. Murag nga ubra nga pamumuhay. Ang ilang nga nagbuhay dito, kanang istorya ng uban, sila yung mga armas. Manulis mo ito sa unang manahon. Ano mga kumbay nanda? Ano mga pananamit na dar, pamamayo ng dito? Sinina ba? Sanina. O mga bayi, matarektis ang kuhan. Matarmita. O, karo guwapa, o dagan. Malaki. Wala man, Okay, Rento. Thank you. Malaki ang pasasalamat namin kay Tatay Ernesto dahil pina-interview niya kami sa kanyang tahanan. Dito natin mapagtanto na magkakaiba ang ating pananaw sa mga tao, lalo na sa may mga ibang kultura at nagmula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Napapansin ko kapag naririnig ang salitang Moro ay may mga negatibong stereotype agad. Totoo, pero kapag nakilala natin sila, makikita ang yaman ng kanilang kultura at ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakakapektuhan ba ang muling ng panahon ng kanilang kultura? Oo, pero hindi ibig sabihin na nawala na ito. Patuloy nilang pinapasa ang kanilang tradisyon sa kabataan. Kaya mahalagang kilalanin muna natin sila bago humusga. Tama, dahil ang paggana ng kultura ng mga Moro ay paggana ng iba't ibang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang kultura ng mga Moro ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Isa itong buhay na bahagi ng ating bansa, na patuloy na nagbibigay ng kulay sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Bilang kabataan, responsibilidad nating igalang ang iba't ibang kultura at alisin ang mga maling paniniwala tungkol sa kanila. Dahil pag pinapahalaga natin ang kultura ng bawat isa, mas pinapalakas natin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ako si Erica at si Rachel ang taga-video. Ako si Lauren. Ako si Shello. Ako si Gigi. Ako si Ethan. Ako si Yo-Yo Van. Ako si Jan. Kami ang Country! At ito ang kwento ng mga Moro. Ang kulturang dapat kilalanin, igalang, at ipagmalaki. Maraming salamat sa panonood. At...